Bago ko po simulan ang pagbabasa sa kwentong ipinadala ni Alona, nais ko po munang batiin ng isang magandang araw sina Ma'am Aurora Buenavista, Elizabeth Dacles, Elma Medillo, at Ma'am Chris Alcantara. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay sa aming mga kwento at laging pag-comment sa mga kwentong ina-upload po namin araw-araw. Tawagin niyo na lang akong Alona. Nais ko lang ibahagi ang nakakatakot kong karanasan. Nag-umpisa ito nang muli kaming magkita ng ex-boyfriend ko. Pumunta ako sa mall para bumili ng mga kailangang gamit ng asawa ko. Aalis kasi siya upang magtrabaho sa ibang bansa. Habang naglalakad ay nakasalubong ko ang dati kong boyfriend noong teenager pa lang ako. "Alona, ikaw ba yan?" Tanong nito na hindi makapaniwala. "Alex, ako nga. Kumusta ka na?" "Eto, okay lang naman. Naglalakad-lakad lang na mag-isa. Nililibang ko ang sarili ko. Nakakabagot sa bahay eh." Wika nito. "Ganun ba? Ako eto. Bibilhan ko ng mga gamit ang asawa ko. Malapit na kasi ang alis niya. Mag-a-abroad siya. Kayo nang naging asawa mo, kumusta na?" "Hiwalay na kami. Iniwan niya ako." Malungkot na wika nito. "Ha? Sad naman. Bakit?" "Sabi niya, pagod na daw siya sa akin. Kagaya din ng pag-iwan mo sa akin noon." Wika nito. "Huwag mong sabihing pasaway ka pa rin kaya hindi rin nakatagal sa'yong naging asawa mo." Pagbibiro ko. "Siguro." Wika nito. "Alam mo, teenagers pa lang tayo noon, basagolero ka na. Sa tagal ng panahon na lumipas, hindi ka pa rin nagbago." "Sinubukan ko naman eh. Kaya lang maaga akong sinukuan ng asawa ko." Wika niya. "Ay, nakakalungkot naman. Parang ang dami pa nating kailangang pagkwentuhan ah. Ano bang number mo? Tawagan na lang kita minsan. Hindi kasi ako pwede magtagal ngayon eh. Pinabantay ko lang ang asawa ko sa baby namin. Baka hinahanap na ako noon." "Okay, sige. Kwentuhan tayo minsan pag di ka busy." Wika nito. "Mag-iingat ka lagi doon na. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Walang mag-aalaga sa'yo doon pag nagkasakit ka." Umiiyak kong wika. Paalis na kasi ang aking asawa para magtrabaho sa ibang bansa. "Opo, tatandaan ko lagi ang mga paalala mong yan." Nakangiting wika ng asawa ko. "Mahal na mahal ka namin. Sobrang mamimiss ka namin ni baby." Wika ko. "Ako din naman eh, huwag ka mag-alala. Lagi naman akong mag-video call. Para lagi ko pa rin kayo makikita. Alagaan mong mabuti ang anak natin ah. Para sa inyong dalawang pag-alis kong ito, para sa magandang kinabukasan ng ating pamilya." Wika nito. "Oo, Mark. Huwag mo kaming alalahanin dito. Ako nang bahala." Hinalikan niya ako at niyakap ng mahigpit. "Mahal na mahal kita. Lagi mong tatandaan yan. Kahit nasa malayo man ako, walang magbabago. Sana ikaw din asawa ko." Wika nito. "Oo naman. Mahal kita. At lagi naming hihintayin ang anak natin ang pagbabalik mo." Araw ng linggo, nagsimba kami ng anak ko. Tumawag si Alex na kung pwede daw kaming magkita para makapagkwentuhan. Kaya pagkatapos ng misa ay pumunta kami ng anak ko sa mall. "Kasalanan mo naman pala kasi. Kaya ka iniwan ng asawa mo. Kahit naman sino hindi tatagal sa'yo kung puro ka bisyo." Sermon ko sa kanya. "Kaya ba nakipag-break ka sa akin noon?" Tanong nito.
Siguro. Pero hindi lang naman yan ang dahilan. Masyado pa tayong bata nun para magseryoso. Wika ko. Siguro, kung ikaw ang naging asawa ko, magiging maayos ang buhay ko. Nagulat ako sa sinabi niya. "Oh, Alex, kasi alam kong naiintindihan mo kung anong pinanggagalingan ko, kung bakit ako nagkaganito. Yung asawa ko, puro mali ang nakikita niya sa akin. Gumawa man ako ng tama, yung mali ko pa rin ang lagi niyang napupuna." Wika niya. "Matanda na tayo ngayon. Siguro naman alam mo na kung anong mabuti para sa'yo. Ayusin mo buhay mo. Hindi pa huli ang lahat para magbago ka." Hindi ko alam. Pakiramdam ko ngayon mag-isa na lang ako. Pati mga magulang at mga kapatid ko, suko na sa akin. Wala na silang pakialam sa akin. Dahil wala naman talaga akong ibang naibigay sa kanila kundi sakit ng ulo at konsumisyon. Wika nito. Hindi mo sila masisisi. Pero pwede ka namang bumawi sa kanila, di ba? Sa umpisa mahirap, pero paunti-unti, makakaya mong magbago. Huwag mong tuluyang sirain ang buhay mo. Alam ng asawa ko ang password ko sa Facebook, kaya alam kong nababasa niya ang usapan namin ni Alex. Hanggang sa nag-video call ito at tinanong ako tungkol doon. "Alona, sino yung lagi mong ka-chat at ka-video call? Parang araw-araw yata. Mas mahaba pa ang oras ng pag-uusap niyo kaysa sa akin na asawa mo." May himig pagtatampo ang tono ng boses nito. "Si Alex yon, kaibigan ko. Depressed kasi siya, iniwan ng asawa. Mag-isa lang sa buhay, walang makausap. Kawawa naman eh." Nababasa ko ang conversations nyo. Parang may gusto siya sa'yo. Wika niya. Best friend ko siya ng mga teenagers pa lang kami. Tapos sinubukan namin nun kung pwedeng maging kami, pero lagi lang kaming hindi magkaintindihan. Lalo pat mga bata pa kami nun. Kaya naghiwalay din kami. Asawa ko, wag kang mag-alala. Ikaw ang mahal ko at nagmamalasakit lang ako sa kanya bilang kaibigan. Nabubuksan mo naman ang Facebook account ko, di ba? Mababasa mo dun lahat ng usapan namin. Wala akong ililihim sa'yo. Mahabang paliwanag ko sa kanya. Natatakot lang ako. Baka magkahulugan uli kayo ng loob. Lalo pat nandito ako sa malayo. Wika nito. Hinding-hindi yan mangyayari. Mahal kita. Mahal ko ang pamilya natin. At kahit kailan, hindi ko gugustuhing masira ang ating pamilya. Isang araw, nagulat na lang ako sa pagpunta ni Alex sa bahay namin. Alex, anong ginagawa mo dito? Bibisita lang dito sa inyo. Eto pala may dala akong merienda. Wika nito. Naku, salamat. Nag-abala ka pa. May bisita pala tayo. Lumapit sa amin ang mama ko. Mano po, tita? Salamat. Kumusta ka na, Alex? Dati lang po, tita. Tipid nitong sagot. Matagal din kitang hindi nakita. Ano nang balita sa inyo? Ilang taon din po kasi ako nanirahan sa Maynila. Pero nung iniwan ako ng asawa ko, umuwi na lang din po ako dito. Nakatira po ako ngayon sa dating bahay namin. Ako lang mag-isa. Sina mama at mga kapatid ko nasa bagong bahay na binili nila. Ang papa ko naman, ibinahay na rin ang kabit niya. Wika nito. Ganun ba? Nako, mas malulungkot ka kapag lagi kang mag-isa. Bakit hindi ka na lang tumira doon sa mama at mga kapatid mo? Mas tahimik po ang buhay nila kapag wala ako. Wika nito, hindi naman siguro. Ikaw lang naman yatang nag-iisip ng ganyan. Kapamilya ka pa rin nila kahit anong mangyari. Okay na po ako, sanay na po ako mag-isa. Tsaka lagi namang andyan si Alona kung kailangan ko ng kausap. Masaya na po ako doon. Wika nito. Nagulat ang mama at nagkatinginan na lang kami.
Mahal kita, Alona. Nagulat ako sa sinabi nito. Oh, Alex, alam mong kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Okay lang naman sa akin eh. Basta hayaan mo lang akong mahalin ka. Wika nito. Pero unfair yun sa'yo. Dahil hindi ko masusuklian ang pagmamahal mo. Oo, mahal kita. Pero bilang kaibigan lang. Tsaka may asawa ko. May pamilya ako. Kaya ibaling mo na lang sa ibang nararamdaman mo. Hindi ko kaya. Wala na akong ibang pwedeng mahalin kundi ikaw lang. Dahil ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Alam mong lahat tungkol sa akin, pati mga bisyo ko. Pero hindi mo ako hinusgahan. Lahat sila walang kwentang tingin sa akin. Pero ikaw, pinaramdam mo sa akin na may halaga ako. Wika nito. Dahil mahal kita bilang isang kaibigan at nagmamalasakit ako sa iyo. At alam kong kung gugustuhin mo, kaya mong magbago at ayusin ang buhay mo. Balang araw, darating din ang babaeng nakalaan para sa iyo. At hindi ako yun, Alex. Malungkot itong napatitig sa akin. Simula ngayon, ayoko na nakikipag-usap ka pa sa kanya. Seryosong wika ng asawa ko. Pero Mark, hanggat ini-entertain mo siya, mas lalo mo lang siyang binibigyan ng pag-asa. Wika pa nito. Binibigyan ko siya ng pag-asa na huwag sumuko sa buhay. Hindi pag-asa para sa aming dalawa. Malinis ang konsensya ko. Nagmamalasakit lang ako sa kanya. Pero iba ang gusto niya. Mas lalo ka lang mahihirapan. At saka hindi mo obligasyon na itama ang buhay niya. Sorry, Alex. Pero kailangan ko nang putulin ang komunikasyon natin. Nag-aaway na rin kasi kami ng asawa ko dahil sa'yo. Please, Alona, huwag mong gawin sa akin to. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya. Simula na magkita ulit tayo, sa'yo na lang umikot ang mundo ko. Mahal na mahal kita. Umiiyak na wika nito. Alex, alam mong may asawa ko. May pamilya. Siguro kung malaya lang ako, pwedeng maging tayo. Kasi hindi ka naman mahirap mahalin. Pero hindi na pwede. Kasi mahal ko ang pamilya ko. Makakahanap ka rin ng babaeng magmamahal sa'yo. Wika ako. Hindi ko kaya. Kung hindi mo na ako kakausapin, kung mawawala ka sa akin, mas mabuti pang mawala na rin lang ako. Wika nito. Alex, huwag ka namang magsalita ng ganyan, oh. Alona, ikaw ang mundo ko. Ikaw lang ang nagparamdam sa akin na kahit paano may halaga pa rin pala ako. Sa kabila ng mga kamaliang nagawa ko sa buhay ko. Ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Kaya kung mawawala ka, para na rin nawalan uli ng halaga ang buhay ko. Alona, bakit hindi ka nagre-reply sa mga text at chat ko? Hindi mo na rin sinasagot ang mga tawag ko. Malungkot na tanong nito. Napilitan akong sagutin ang tawag niya para linawin uli sa kanya na ayoko nang magkaroon pa ng komunikasyon sa kanya. Alex, di ba nag-usap na tayo? Please naman huwag mo namang gawin sa akin to. Pagmamakaawa nito. Alex, sige na. Busy ako. Marami pa akong gagawin dito sa bahay. Paliliguan ko pang anak ko. Wala kasi si mama, umuwi na. Kaya ako lang lahat dito sa bahay. Tsaka, lobat na rin itong cellphone ko. Magre-recharge muna ako. Iniiwasan mo lang ako. Ayaw mo lang akong kausapin. Wika nito. Alex, please. Lobat na talaga. Oh, nag-shutdown na nga. Ay.
hanggang sa tuluyang namatay ang cellphone ko habang magkausap kami. Ay, salamat. Nakatulog na rin sa wakas ang anak ko. Natapos ko na rin ang mga gawaing bahay. Makakapagpahinga na ako ng maayos. Nakakapagod. Oh, yung cellphone ko nga pala, nakalimutan ko. Kanina pa yung nakasaksak. Kukunin ko. Mabuksan nga to. Oh. Ang daming mga text ni Alex, ha? Sagutin mo naman ako, please. Mag-reply ka naman, oh. Maawa ka sa akin. Hindi ko kayang mawala ka. Kung talagang ayaw mo na akong kausapin, mabuti pang mamatay na lang ako. Ano ba naman to? Alam kong pabigat lang ako sa buhay mo, kaya gagawin ko to. Sa huling pagkakataon, gusto kong makausap ka. Mag-reply ka naman, oh. Tatawag ako. Sagutin mo, please. Pangako, last na to. Hindi na kita iistorbohin pa. Mauubusan na ako ng dugo. Sagutin mo ang tawag ko, please. Diyos ko. Ano to? Anong ginawa ni Alex? Tatawagan ko siya. Ring lang ng ring. Hindi niya sinasagot. Alex, please, sagutin mong tawag ko. Hindi. Huwag naman sana magkatotoong iniisip ko. Huwag naman po sana, Diyos ko. Labis-labis ang takot at kabang naramdaman ko nang mabasa ko ang sunod-sunod na text ni Alex nang buksan ko ang cellphone ko. Tinawagan ko ang kapatid niya para magpasama na puntahan siya sa bahay nila. Alex, buksan mo to! Alex! Sunod-sunod ang katok namin sa pinto, ngunit walang sumasagot. Nakalak ang pinto, ate. Wika ng kapatid niya. Sirain mo na lang, Jom. Sobrang kinakabahan talaga ako eh. Baka kung ano nang ginawa ng kuya mo. Hindi na natin to pwedeng ipagpabukas pa. Sige ate, sisirain ko na lang to. Ginamit ni Jom ang buong lakas niya upang masira ang pinto. At pagpasok ko, nang hilakbot ako sa bumungad sa akin. Si Alex, nagbigti gamit ang kanyang sinturon na itinali sa kanyang liig. Alex! Alex! Diyos ko! Anong ginawa mo? Bakit mo nagawa to? Wala na akong nagawa, kundi ang umiyak na lang. Kuya! Umiyak na rin ang kanyang kapatid. Alex, bakit ka nagpakamatay? Bakit mo nagawa to? Bakit mo to ginawa sa sarili mo? Patawarin mo ako, hindi ko kaagad nabasa ang mga text mo. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita, Alona. Mahal na mahal kita. Bigla ako nang hilakbot nang marinig kong nagsalita ang kapatid niya. At hindi ako maaaring magkamali. Boses yun ni Alex. Alex? Jom? Anong sinasabi mo? Takot kong tanong dito. Ako to, Alona. Gustong-gusto kitang makausap. Bakit ngayon ka lang? Wika pa nito. Labis man natakot ang nararamdaman ko ay kinausap ko siya. Alex, sorry. Patawarin mo ko. Hindi ko alam na kaya mo tong gawin sa sarili mo. Hindi ko na kasi kaya. Hindi ko na kaya ang sakit na nararamdaman ko. Wika nito. At sa sobrang awa ko ay niyakap ko siya. Alex,
Hindi mo dapat ito ginawa. Alam mong mahal kita at mahalaga ka sa akin. Oh, ate, bakit mo ako niyayakap? Nagtatakang tanong ni Jom. Jom, sumapi sa yung kaluluwa ng kuya mo. Nakausap ko siya. Ano? Ate naman, huwag mo akong takutin ng ganyan. Takot na wika nito. Nagsasabi ako ng totoo. Tumawag ka na ng mga pulis, Jom. Sobrang nangihina ako. Hindi ko matanggap ang ginawang ito ng kuya mo. Hating gabi, bigla akong nagising at may narinig akong mga yabag sa sala. Lumabas ako ng kwarto upang tingnan ito. Ma, gising ka pa? Hating gabi na. Binabantayan ko kayo ng anak mo. Nahintakutan ako nang sumagot ang mama dahil boses ni Alex ang narinig ko. Ma, bakit ganyan ang boses mo? Huwag mo naman akong takutin Kaya nga kita pinapunta muna dito para may kasama kami ng anak ko. Huwag kang matakot, Alona. Lagi kitang binabantayan. Wika pa nito. Ang boses mo, Alex. Mahal na mahal kita, Alona. Gustong gusto kitang makausap. Wika nito. Alex, please. Sana matahimik ka na. Patahimikin mo na rin ako. Maawa ka sa akin. Umiiyak kong wika. Alona? Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Gulat na tanong ng mama. Ma? Ikaw na yan? Paniniguro ko. Oo, bakit? Nandito na pala ako nakatulog sa sofa. Bakit ka nga ba umiiyak? Anong nangyari? Wala po, ma. Wala po. Namimiss ko lang ang asawa ko. Pagsisinungaling ko sa kanya. Konting hintay na lang. Ilang buwan na rin lang naman, uuwi na rin ang asawa mo. Sige na, pumasok ka na sa kwarto niyo at matutulog na din uli ako. Nangangalumata ka, talo mo pang hindi natutulog, Alona. Bigla na lang po kasi ako nagigising tuwing hating gabi at hindi na ako nakakatulog uli. Lagi mo kasi sigurong iniisip yung nangyari kay Alex. Hindi ko maiwasan, ma. Lalo pat pakiramdam ko. Kasalanan ko kung bakit siya nagpatiwakal. Wala kang kasalanan doon, Alona. Desisyon niya yun sa buhay niya. Bigla akong natigilan. Bakit? Nagtatakang tanong ng mama. Parang may biglang yumakap sa likod ko, ma. Malamig. Ramdam na ramdam ko. Ano? Pwede ba, Alona? Huwag mo akong tatakutin. Baka atakihin ako sa puso. Alex. Alam kong ikaw yan. Please, lubayan mo na ako. Sana matahimik ng kaluluwa mo. Ay, Diyos ko naman, anak. Bakit mo pa kinakausap? Nakakatakot. Takot na wika ng mama. At nagulat na lamang ako nang magsalita uli ito. Mahal na mahal kita, Alona. Hindi kita iiwan. Lagi mo akong kasama kahit saan ka magpunta. Wika nito. Please, Alex, tama na. Maawa ka naman sa akin. Tigilan mo na ako. Hindi na nagiging normal ang buhay ko dahil sa mga pagpaparamdam mo. Tama na. Alona, bakit mo ako sinisigawan? Ma? Sorry po. Sumapi na naman po kasi sa inyo si Alex. Diyos ko. Huwag kang magbibiro ng ganyan. At ano na naman ang sinasabi mo? Huwag mong sabihin,
Lagi siyang sumasapi sa akin ang hindi ko alam? Takot na tanong ng mama. Opo, Ma. Tuwing hating gabi, bigla ka na lang pumapasok sa kwarto namin ng anak ko. Kaya lagi akong nagigising. Umuupo ka lang lagi sa gilid ng kama at pinagmamasdan kami. Binabantayan mo kami. Ano? Hindi ko ginagawa yan. Gulat na gulat ito. Alam ko po. Dahil hindi naman ikaw yon, may sumasapi sa inyo. Ay, Diyos ko. Kinikilabutan ako. Ayoko na dito. Mamamatay ako dito sa takot. Uuwi na ako. Takot na wika ng mama ko. Ma, please. Huwag mo kaming iiwan dito. Kaysa naman mamatay ako ng maaga dito, aber nga. Uuwi na ako. Ma. Nakauwi na ang asawa ko at nasa kwarto kami. Niyakap niya ako ng mahigpit at hinalikan. Sobrang namiss kita, asawa ko. Wika nito. Ako rin naman eh. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Wika nito na labis kong ikinagulat. Kaya bigla ko siyang naitulak. Dahil boses na naman ni Alex ang narinig ko. Alona, bakit mo ako itinulak? Takang tanong ng asawa ko. Oh, Mark, sorry. Nagulat lang ako. Para kasi may narinig akong ibang boses. 2 taon lang akong wala. Hindi mo na kilalang boses ko? Pabirong wika ng asawa ko. Pasensya na. Mahal na mahal kita, asawa ko. Huwag ka na sanang aalis. Huwag mo na uli kaming iiwan. Natatakot na akong mag-isa. Umiiyak kong wika at nagtatakang napatingin na lamang sa akin ang asawa ko. Oh, bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong nito. Oh, ha? Wala. Basta, huwag ka na lang umalis uli. Dito ka na lang magtrabaho. Gusto ko lagi kitang kasama. Hindi ko masabi sa kanya ang mga kababalaghang nararanasan ko. Ilang buwan na rin ang nakalilipas nang magpatiwakal si Alex sa pamamagitan ng pagtali ng sinturon sa leeg niya. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang nadatnan kong itsura niya. Mahirap unawain at mahirap paniwalaan, ngunit sumasapi siya sa mga taong nakakasama ko para magparamdam at kausapin ako. Kaya hanggang ngayon ay wala akong katahimikan simula ng kitlin niya ang sarili niyang buhay. Ngunit sa kabila ng mga kababalaghang nararanasan ko, ay pinipilit kong magpakatatag at maging normal uli ang buhay ko. Idinadaan ko na lamang sa dasal ang lahat. Nananalig akong darating ang araw ay lulubayan din ako ng kanyang kaluluwang hindi matahimik. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay sa aming mga kwentong ibinabahagi araw-araw.